Opo. Sir, balikan ko lang yung insidente po doon sa pag-ratify or during sa ratifikasyon sa Kamara. Marami po bang bakanting mga upuan doon? Kasi ang nakikita lang kasi sa camera po, nasa Opo. gavel, tapos yung halos tight shot lang yung Sir, opo. mas marami ng usual and bibigay ako ng dahilan kung bakit. Pero baka close to 50 pero walang 50% ng Congress ay nandun. Kaya kung may isang nagsabi lang na mag-roll call tayo, kung may quorum tayo, mag-adjourn sana yung session if I'm not mistaken. Pero pwede din pilitin ang mga ibang miyembro na umattend dahil may na ibahagi na rin po ako na Christmas bonus para sa mga kongresista sa halaga ng 2 million pesos na actually yung iba nakuha nila December 22. Pero baka yung iba na hindi pa nakakuha nung December 22, kinuha nila nung December 29. Pero hindi ko po kinuha yung akin at sabi nga ng iba na wag ko dapat ito banggitin sa media. Pero kaya ko po ito nire-raise dahil itinaas ng Kongreso ang sarili naming budget by 10.5 billion pesos, of which 7.8 billion pesos is sa MOOE na hindi dumaan sa debate. Biglang lumabas lang sa substitute bill. At yung MOOE na ito ay liquidation by certification, as your viewers know. At in effect, napupunta sa mga bonus katulad nito. Sasabihin naman ng iba, ginagamit para sa mga lehitimong bagay. Pero kung ganoon, bakit natin una hindi niliquidate? At pangalawa, hindi inilalahad sa publiko na may budget increase tayo ng 10.5B. So the fact na hindi siya transparent ang aking, I think, disagreeable point bakit mali ang budget increase na ito. Opo, at pinasinungalingan ito ni Congresswoman Swansing na merong 2 million na pesos pero na kumbaga lahat kayo inimpormahan na merong ganito po na bonus po. Hindi ka naging exempted po, hindi mo lang kinuha po, Congressman. Well, unang-una po, matalino talaga ang ibang mga kongresista na sumagot. Kasi baka kung ang tanong, totoo ba na may 2 million peso Christmas bonus para sa lahat? Ang sagot, definitely not. Dahil baka yung iba mahigit sa 2 million. Pero yung iba naman hindi binibigyan. Kaya hindi naman 2 million para sa lahat. At pangalawa, baka naman sa kanila hindi yung tawag Christmas bonus. Ang tawag doon, operating fund. 'Di ba? Sabi naman po ni Deputy Speaker Ronnie Puno, may talagang, I'm not sure kung kinonfirm niya 2 million, pero basta sabi niya meron talaga na binibigay para sa Pasko. Pero sabi niya, para naman to may pamigay ang mga kongresista sa mga barangay captains sa mga Christmas parties, pati ang mga ibang mga events pag Christmas. Kaya lehitimo naman talaga ang mga sinabi ni Deputy Speaker Ronnie Puno. Ang tanong ko lang, kung totoo ito, bakit nung humihingi ako ng breakdown sa Committee on Accounts kung paano ginagastos yung 18.58 billion pesos para sa 2026 na MOOE fund, hindi lang nila ako hindi sinagot, may nakiusap pa nga sa akin na wag nang magtanong muli. At kung maaari ko pong ibahagi, sir, parang mas gusto pa nga ng Kongreso na talakayin ko yung mga issue ng DPWH kaysa sa itong MOE na to. Ganyang ka-sekreto tong MOE na parang mas sensitive na topic pa ito kaysa sa DPWH. At kaya po ako natutuwa ngayon na sa tulong ng mga media stations tulad ninyo, nalalaman na rin ng ating mga kababayan na may ganitong 18.58 billion peso MOOE fund. Opo, at matagal na rin pong nare-raise yan kasi yan po hindi na kailangan ng resibo. Ano lang, certification lang. Yung ordinaryong Juan de la Cruz, pinapaliquidate ng tama. Tapos ang gobyerno na gumagamit po ng pera ng taong bayan, by certification lang na ganito ginamit. Wala namang malinaw. Pwede ka naman mag-certify po dire-diretso. So talagang dapat matigil na po yung ganyan na kalakaran. Hindi ko lang alam kung paano yun matitigil. Kasi marami pong maapektohang mga kasamahan nyo po dyan sa Kamara po, Congressman. At may dalawa po akong dagdagan. Una, maaaring sabihin ng iba na sinabi na ng COA na pwede ang liquidation by certification. Pero yung hindi nila maaaring sabihin na hindi mali ay
biglang lumabas lang sa substitute bill ng walang debate. Kung dinedefend nila na tama ito, dapat i-defend nila sa publiko bakit kailangan ng ganitong budget. At pangalawa, bahagi din ng 18.58 billion na to ay napupunta daw sa mga keyboard warriors. In fact, meron pong publicly disclosed na CARE program ang House para ang mga kongresista ay may 10 to 100 slots bawat isa at may training sa Kongreso ng mga social media consultants nila ng ano ang pwede nilang i-post sa Facebook para ipagtanggol ang Kongreso. At ikinalulungkot ko po na lumalabas yung mga umaatake sa mga kritiko ng gobyerno ay binabayaran pala ng pera ng bayan. At kaya ko po ito nire-raise at sa tingin ko baka sa darating na taon ito po ay mas gagawin nating malaking issue ay dahil nakita ko ang daming mga social media trolls. At kung hindi po sila tumitigil, edi lantad na lang natin na yang lahat pala ay binabayaran ng buwis ng bayan. Congressman, good evening. Sa MJ po ito. Sir, wala po bang mga sasabi ang leadership ng House of Representatives? Bago pong speaker natin, sir, sa issue na po na inyong ni-raise, lalo na yung sinasabing Christmas bonus ng mga kongresista. Baka yung inasahan nila ay hindi na lang mapipick up ng media yung balitang ito. Kasi nung sinasabi ko, parang nagtinginan yung iba. Parang first time na may nagpahayag nito sa Kongreso. Pero ako po ay nagpapasalamat talaga at mukhang nag-viral na rin yung balita may 2 million kada congressman. May nagsabi nga sa akin na problema nila ngayon, dami ng mga humihingi ng solicitation sa kanila. Ngayon nalaman nila may bonus sila eh. Pero I think the natural reaction will be to ignore the issue at umasa na malimutan ng mga tao na may ganitong MOE fund. Opo, Kong, first term po ninyo as district representative, may mga nagsasabi na mukhang hindi mabubuwag yung mga dati ng nakasanayan sa HREP. Kong, bilang kayo ay first termer congressman, batang-bata, ito yung mga ganitong sistema ay kumbaga nakagisna na, maaring nakagisna na sa institusyon. Ano masasabi mo dyan, Kong? Actually, sir, I would answer na hindi din sustainable ang ganitong taas na level ng government spending. Kaya sa tingin ko, kung hindi natin maging mas responsable sa ating spending and effectively to lower government spending sa mga susunod na mga budget, mauubos na rin ng panggastos ang gobyerno. Kaya mapilitan tayo, I think, in the next year na babaan ang mga pork barrel at ibang mga unnecessary funds sa budget.